Kaya tumingin ka muna sa katabi mo. Sabihin mo, pinagpala ka sa umagang ito. Kaya, lagi tayo magde-declare ng blessing. Every, maalala nyo yan. Lagi, every Sunday. Ano sinasabi lagi ng pastor nyo? Pinagpala ka sa umagang ito. Okay? Tumingin ka sa kabila naman, pinagpala ka sa umagang ito. Ayan. Totoo naman, pinagpala tayong lahat. Amen ba? O, nandito pa tayo, kompleto, nakakatayo. Purihin ng Diyos. Amen? Amen? I personally thank God sa buhay ko. Akala ko hindi ako makakatayo eh. Kasi grabe yung naramdaman ko kahapon. Pero praise God. Mabuti pa rin ang Diyos sa buhay ko. And, hindi natin talaga masasabi ang panahon eh, no? Pero, ayan, medyo umokay naman ako. Purihin ng Diyos. Hindi ko kayang bumangon eh. Hindi ko alam ano nangyari sa akin. Siguro naulanan kasi ako. But, thank God kasi sabi ko, Lord, yung message mo, but parang pinaranas mo muna sa akin. Pero God is good all the time. Amen? Amen? Okay. Okay. Tingin ka muna sa sarili mo. Paano ba yan? Okay. Kamusta ka na ba ngayon sa kalalagayan mo sa ating Panginoon? Kamusta na ba yung layunin mong tinatakbo sa ating Panginoon? Meron ba? Lumalakad pa ba tayo patungkol sa layunin na ibinigay sa atin ng Diyos? Pag tinanong ka, kapatid, kamusta ka at ang Diyos? Ano kaya ang sasabihin mo? Maaga pa, seryoso na kayo. Pag tinanong ka, kapatid, kamusta ka sa ating Panginoon? What do you think? Eto, lumalaban. Ganun ba? Eto, kahit na medyo sugatan, sige lang. But ayun ba talaga yung gusto sa'yo ng Diyos? Enable for us na lumakad sa kalooban ng Diyos. Napaka-importante na meron kang sariling relasyon sa Diyos. Hello? Bakit may mga time na parang tinatamad tayo? Bakit may mga time na parang ang Sunday routine na lang sa atin? Bakit parang inuobliga na lang natin yung mga sarili natin? Tingin ba natin yun yung gusto ng Diyos na pamumuhay na meron tayo? Hello? Do you think yung sitwasyon mo ngayon, yun yung gusto ng Diyos sa'yo? Kasi napaka-importante nito mga kapatid sa buhay natin. Na lagi natin sinasabi paulit-ulit that alam natin kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Kasi ito yung magbibigay sa iyo ng lakas kung bakit magpapatuloy ka. Ito yung magbibigay sa iyo ng dahilan para bumangon ka. Ito yung magbibigay sa iyo ng dahilan para maglingkod sa Diyos. Pag alam mo. Amen? Kaya kapatid, kamusta ka? Kamusta ka ngayon? Hindi ka ba napilitan pumunta rito sa umagang ito? Hindi naman. Hindi ka ba pinilit na gisingin ng nanay mo? Pati ka pinagsisimba tapos siya hindi? Kamusta tayo sa ating Panginoon? Kung bakit natin pinag-uusapan yung mga bagay nito, napakalaki ng parte sa buhay ng isang Kristiyano. It's about our response. Kung alam mo yung kalalagayan mo sa Diyos at confident ka sa sitwasyon mo na meron ka sa Diyos, your response sa mga bagay sa mundo
dito nakasalalay. Hindi mo sasabihin, baka may Diyos. Ano? So, minsan parang hinahanap natin si Lord. Tama ba? Lord, nasan ka ba? Nahihirapan ako, doon ba nakikita? Lord, hindi ba nakita? Sabi mo, maglilingkod ako sa iyo. Parang nakakahiya, nanunumbat pa tayo sa Lord. Sa part na yon ng buhay natin. Tama? Minsan sinusumbat, hindi mo ba alam, Lord, lagi ako nag-church? Hindi mo ba alam, Lord, nagpapagamit ako sa iyo sa praise and worship? Ganun ba tayo? Kaya napaka-importante at alam natin yung katatayuan natin sa ating Panginoon. Amen? Hello? Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, wag mo muna akong kukulitin. Makikinig muna ako. Amen? Okay. Ang ating ayan. 1 Peter, ang sabi diyan, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ revealed. Ayan. Kung bakit natin pinag-uusapan ito? Because sa ating buhay, hindi naman natin alam kung kailan talaga darating ang kalamidad. Tama? Hindi natin alam kung kailan tayo dadaan sa mga test ng buhay. Pwedeng mamaya, pag-uwi. Pwedeng sa mga susunod na araw. Pwedeng bukas. Pwedeng mamayang gabi. Hello? Dahil yung buhay ng isang tao, punong-puno talaga yan ng mga calamities, ng mga kalamidad. Katulad na nangyayari sa atin, hindi lang sa mundo natin nangyayari ang kalamidad. Okay? Hindi lang naman, lindol, mga ina-expect na natin ang kalamidad yan. No? Yung bagyo nga natin, from A to Z pa yan eh. Tama? Ay mga disaster na yan sa buhay natin. Pero, ang pag-uusapan natin ngayong umaga, yung kalamidad ng ating pananampalataya. Hello? Na minsan, kahit nananalangin ka, parang hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin ko. Dumarating ang time na nanlalamig ka na sa Diyos. Mapapansin mo yan sa sarili mo eh. Once na hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nanalangin, kapatid, ang lamig-lamig mo na. Tapos sasabihin mo, maniniwala ka sa Diyos. Pero hindi ka naman nananalangin sa Diyos. Hello? Minsan sa buhay natin, tahimik ang Diyos eh. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi siya kumikilos. Tama? Minsan kasi, yung pakiramdam natin na naakala natin, pakiramdam ng Diyos yun sa atin. Hello? Minsan ikaw lang yun sa sarili mo. Kasi nilalayo mo yung sarili mo sa Diyos. Hello? Bato-bato sa langit, tamaan. Buti nga. No? Minsan, nakaranas pa tayo ng pain, ang sakit. Sa mga katrabaho mo, sa mga kapwa mo naglilingkod sa Diyos. Nakakaranas tayo niyan. Amen? At itong pag-uusapan natin ngayong umaga na to is about Peter. Si Peter, pag binaktrack natin yan, matututunan natin sa kanya bilang isang leader, bilang isang apostol ng ating Panginoon. It's about perseverance in suffering. Yun sabi niya rito. No? Dapat nito ikagalak. Bagamat dumadanas kayo na mga pagsubok sa buhay. Isinulat ni Peter,
ito para sa mga believers na nagkalat na. Kasi from the time na umakyat ang ating Panginoong Jesucristo, nagsimulang humayo ang mga anak ng Diyos, yung mga believer, mga nampalataya that time, ayan, unti-unti na silang tinutugis. Di ba? Kaya nga lumabas si Pablo eh. Si Pablo, di ba? Kasama siya sa mga tumutugis sa mga Kristiyano that time. So nagkalat na sila. Katulad ng sinasabi, talagang magkakalat sila. At ang mga taong to ay, ikaw ba tinutugis? Hindi ka ba makakaramdam ng takot? Hello? Parang natural yon na pag ikaw, sige, pag may nakita, yari sa akin to, hindi ka ba matatakot? Siyempre mag-iingat ka sa lakad mo, tama? Hello? Amen? At nakakaramdam sila ng opposition. Siyempre, mga Romano, mga Hudyo, hindi kinikilala si Kristo. Tapos ikaw niniwala kay Kristo. Isa yan sa mga pinagdadaanan ng mga mananampalataya before. At dumarating din sila sa punto na nag-iisip, Lord, bakit ba ito nangyayari sa akin? Why these things ay inalaw mo? Hello? Same question na sinasabi natin sa buhay natin ngayon. Lord, bakit mo ba inalaw to? Ganun ba yung tanong nyo? Lord, bakit nyo ba inalaw to sa buhay ko? Bakit kailangan umabot ako sa puntong ganito ng buhay ko? Hello? Nandiyan po ba kayo? Our title is what? Calamity. Hindi na ako gumamit. Calamity in faith. Ayan. Tingnan natin yung tamang pag-iisip natin dito sa calamity in faith. Una, next po, faith is a confident trust. Sabi nga ng Hebrews 11, now faith is confidence in what we hope, for the assurance about what we do not see. It is a confidence and assurance dun sa bagay na hindi mo pa nakikita. And that is faith. Kabaliktaran sa tao na to see is to believe. Sa mga anak ng Diyos, to believe is to see. Amen ba? Next po. And faith is the center of wholehearted trust in God. His character, His promises, and His revealed word, it is not merely belief, but lived confidence. Ang sabi diyan, isinabuhay na pagtitiwala that shapes how we think. Sabi sa inyo, kasama yan eh. How we act and relate to God and sa iba. Sa madaling sabi, it is not about what calamity is, it is about who God is. Hello? Kasi minsan nakikita natin yung calamity. Nakapokus tayo sa mga pagsubok ng buhay na yan. Pero hindi natin nakikita kung sino ang Diyos. Mas importante, makilala natin yung Diyos sa panahon na yon. Hindi yung patungkol sa nararanasan natin. Faith is about kung sino yung Diyos. Kung anong meron ng Diyos. Ang sabi diyan, it's about His character, about His promise, at saka sa kanyang salita. Amen? Hello? So, paano tayo magre-respond dito sa calamity ng ating pananampalataya? Paano? Kasi ito, totoo. Meron talaga, tama? Hello?
Meron bang hindi nakakaranas dito? Na parang tingin niya, hindi siya sinasagot ng Diyos. Meron bang hindi nakakaramdam dito ng panlalamig sa Diyos? Meron ba? So lahat. Hello? At ngayong umaga po pag-aaralan natin the three divine purposes behind the calamity. Okay? Titingnan natin, ano ba yung purpose na to? Bakit dumarating ako sa punto ng buhay na nagpagsubok ako? Importante ito. Ayan. Sabi ng Romans 12, magbago na kayo ng isip. Okay? Tatandaan nyo lagi yan. Hindi na tayo katulad ng mundo mag-isip. Tama? Bago na ang isip natin. Okay? Tinitingnan natin yung mga bagay sa positibo, sa kakayanan ng Diyos. Okay? Hindi sa kakayanan ng tao. Una, calamity reveals what? The strength of our faith. Pangalawa, calamity refines the purity of our faith. Pangatlo, calamity rewards the faithfulness of our faith. Yan. Isa-isayin natin. Okay? Sige po, next slide. Una, calamity reveals the strength of our faith. Totoo naman talaga. Okay? Sabi diyan, in all this you greatly rejoice. Though now, for a little while, many have had to suffer grief in all kinds of trial. Sa simula niyan, ang talata na yan ay sinabi, ay napakabuti ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sa Diyos Ama. Okay? Dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na maligtas. Dahil sa habag ng Diyos yun. Wala tayong parte doon. At the same time, sabi dito ni Paul, in all this you greatly rejoice, though now for a little while. Tingnan niyo ha. And emphasize niya, in-acknowledge to Peter, a little while. What does it mean? Ibig sabihin, temporary lang yan. Hello? Sa mga nakakilala sa Diyos, temporary lang yan. Okay? Hindi habang buhay yan. Either kuhain ni Lord yan, o ikaw ang kuhain ni Lord. Hello? Either kuhain ni Lord yan, o ikaw ang kuhain. Temporary lang yan, sabi niya. For a while. Pero, dapat dadaan tayo doon. Sabi sa salita ng Diyos, may have had to suffer grief in all kinds of what? Trial. Yung mga calamities na yan sa buhay natin, siya yung nagpapalabas kung sino talaga yung nandito sa loob. Amen? Siya yung nagpapalabas, kung hindi ka daraan dyan sa calamity ng buhay mo, hindi makikilala kung sino yung nandito. Kaya nga sabi sa inyo, napaka-importante ng stand natin sa Lord kasi doon nakasalalay how we respond. Amen? Hello? Dahil ang pananampalataya natin ay hindi dahil komportable lang tayo sa ginagawa natin. Ganun ba? Okay lang. Komportable ako. Di mananampalataya ako. Ganun ba tayo? No, at sabi dito, kailangan may paninindigan ka, may paninindigan ka rin sa sarili mo. Na kahit anong dumating, di ba? I stand sa faith ko. Una, next po, calamity tests the depth of our trust. Sabi sa Matthew 7:24 and 25, therefore, everyone who hears this word of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the wind blew and beat against that house,
Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Tandaan natin, yung mahinang pananampalataya, madali mabuwal. Hello? Yung mahinang kapit ng pananampalataya sa Diyos, madaling mabuwal. Kapag dumating sa mga pagsubok ng buhay, you start questioning, Lord, bakit? Diba? Parang nawala na kagad yung tiwala natin, Lord, bakit? At tandaan natin, dito, ang test sa kanya, storm. Yung test doon sa bahay na itinayo, storm. Kasi nga naman, kung tag-araw yan, wala naman yan eh. Tama? Pakita mo yan, chill lang yan. Pero kung malalaman mo kung gaano kalalim yung ugat niyan, pagka dumating na yung bagyo. Tama? Pag dumating na yung bagyo, malalaman mo, ay malalim pala ang kapit niyan kasi hindi nabuwal. Pero dahil mababaw lang, minsan ang pananampalataya, madali mabuwal. Kaya pag sinabi, pre, usap tayo. Wala na. Di na ninindigan sa pananampalataya. Hello? Tandaan natin, yung mga dilubyo na yan, sa buhay natin, yung mga nararanasan natin na yan, hindi yan para pabagsakin tayo. Yan pa nga ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pananampalataya natin. I-expose our faith sa Diyos. Hindi malalaman kung gaano kalalim ang pananampalataya mo kung hindi ka daraan sa ganyan. Tama? Hello? Because, next slide, true faith is not proven when life is easy. But when life is, pag easy, wala naman eh. May gagawin ka ba? Chill ka lang. Easy lang eh. Easy mode. Amen? Pero, napapatunayan yung pananampalataya pagka inaalog. Pag may pinagdadaanan. But sabi ni Peter, for a while lang yan. Okay? Parang, padaanin mo lang. Okay? Huwag mong pagkapihin, baka tumagal. Hello? Huwag yung pagkapihin, baka tumagal. Okay? Padaanin lang. Kasi for a while lang yan, sabi ni Peter. At nasusubukan yan, pag hindi easy ang buhay, pag nahihirapan tayo. That's challenging. Alam niyo, one of my friend, hindi ko alam kung anong utak meron yun, no? Pero, it is parang challenge sa akin yung mga sinasabi niya, eh. Parang, kahit pa paano, parang, oo nga, no? Parang may ganon. Sabi niya, hindi ko lang di alam, baka yabang lang din, kasi nga, wala sa Diyos, okay? Sabi niya, gusto ko pagka namatay ako, may kagustuhan pa, may huling habilin. Kung pahihirapan man ako, gusto ko yung Beyblade din ako. Tapos pipigaan ako ng kalamansi. Ha? Ano daw? Samantalang yung iba, gustong-gusto na, Lord, pwede ba pagkapikit ko, natulog ako, okay na? Hello? Di ba? Lord, pwede ba yon? Na, tutulog lang ako. Pagising ko, sa langit na ako. Pero siya, sabi niya, gusto ko, Beyblade din ako. Para torture, no? Bakit? Sabi ko, bakit naman? At least, sa buhay na ito, naranasan ko yung pinakamahirap. Di ba? Parang, ayos to ah. Iba utak nito. Pero, some part, at least, di ba? Napagdaanan ko yan sa buhay ko. Ano bang iti-treasure natin sa mundong to? Kundi ang ating pananampalataya at pakikipagrelasyon sa Diyos.
Hindi ko sinabing maging ganun din kayo, ha. Tingnan niyo yun, yung kaisipan na meron siya. Okay? Hello? Yan pa ba kayo? Next, calamity tests the focus of our hope. Kano ka ba nakafocus? Though the fig tree, sabi sa Habakkuk 3:17 and 18, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the field produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Okay. Sabi doon, test the focus of our hope, kung kanino ka ba talaga umaasa. Because some people, nagtitiwala lang sa Diyos kasi may pagpapala. Pag everything is all right, pag all is well. Hello? Doon lumalabas, siyempre, aasa ka kay Lord kasi, Lord, all is well. Pero hindi naman yun about sa binibigay ng Diyos, tama? Tandaan nyo, kung sino yung Diyos na magbibigay. Laging ganoon. Lagi tayong titingin sa karakter ng Diyos. Hello? Ang sabi dyan, binasa natin kanina, binasa natin, kahit wala na yung lahat, magre-rejoice pa rin ako sa Lord. Ikaw ba? Pag hindi okay yung sa paligid mo, do you still rejoice in the Lord? Minsan nakapanghina eh. Lord, binaha kami. Lagpas tao. Magre-rejoice pa ba ako sa'yo? Hello? Masasabi pa rin ba, Lord, sapat ka na sa amin. Lord, mahal na mahal kita. Kahit may naranasan kang hindi maganda. Masasabi mo kaya yan? Na mabuti pa rin ang Diyos kahit may nangyayari sa'yo hindi maganda? Kasi sinasabi natin maganda, mabuti sa Diyos, pagka okay ka. Pero pag hindi ka okay, kamusta? Do you still praising God? Do you still honoring God sa nararanasan mo? Oh, ito yung time na pipigil na sa'yo. Hindi na nga, huwag na nga. Tandaan natin mga kapatid ito. Pag tumigil ka sa pananampalataya mo, wala ka rin naman pupuntahan. Saan ka pupunta? Saan pupunta? Back to the old life. Pinaunawa na sa iyo na ang old life nga, hindi nga maganda. Kaya nga umalis ka ron eh. Hello? Kaya nga inalisan mo kasi hindi maganda eh. Hello? Kaya wala nang reason kung bakit tayo hihinto sa pananampalataya. Magdire-diretso ka na at may pagpapala. Amen? Amen? Matuto ka lang magtiwala sa Diyos. Number 2, calamity tests the joy of our heart. Sabi ng Philippians 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Parang kanta to ah. Rejoice in the Lord always. Diba? Ang sabi niya, rejoice in the Lord always. Greatly rejoice. Parang hirap naman ito, Lord. Kaya calamity, sinasabi diyan, test kung gaano kasaya ang puso mo. Kapag dumaranas ka ng calamity. Bakit kailangan natin maging masaya? Kasi sa bawat nararanasan mo, hindi naman binigay ng Diyos yan na wala lang. It's either patibayin ng faith mo o paluguin ka. Stepping stone.
Hindi naman sinabi ng Diyos na pag tinanggap nyo ako, makakaroon na kayo ng problema. Wala mang ganon. Sabi ng Lord, kasama nyo. Nakaharap sa mga hamon na yan. Amen? Hello? Kung bakit tayo masaya pa rin, kahit dumadanas tayo ng ganon, mahirap. Hindi normal yon. Tama? Hindi normal yon. Kasi alam natin, sa bawat sakit na temporary, ang sabi yan eh. Okay? Tandaan natin na temporary, ang sabi. Ay may plano ang Diyos. May purpose ang Diyos kung bakit nangyayari yan. Hello? May purpose ang Diyos. Kung bakit ka magre-rejoice, hindi dahil sa sitwasyon mo. Tama? Namatayan ka, magre-rejoice ka pa rin. Hindi gano'n. Parang awkward naman nun. Okay? Don't get me wrong. Magre-rejoice ka kasi nalalaman mo na God is in control. Hindi dahil sa sitwasyon mo na nahihirapan ka. Kasi hindi normal yon. Magre-rejoice ka dahil naniniwala ka na alam ng Diyos yung ginagawa niya. Kaya nga sa Diyos, alam niya ang ginagawa niya sa'yo. Kailangan niya lang sa'yo, magtiwala ka. Hello? Amen? Next. Wala. Storm proved that our foundation is Christ, not comfort. Amen? Yung mga calamities na yan, nagpapakita na ang pundasyon ng ating pananampalataya ay si Kristo. Hindi dahil kung madali lang ang lahat. Amen? Madali kasi sumunod. Pagka okay ang lahat smooth. Tama? Tama? Madali. Pero pagka hindi na okay, ang hirap na sumunod sa Diyos. Kaya napaka-importante talaga nung kalalagayan nyo sa Diyos. Kung paano nyo nakikilala ang Diyos. Diyan nakadepende yung ating paglilingkod. At syempre, pag dumating na nai-reveal na kung gaano na kalakas o gaano na kalalim yung pananampalataya mo. Ang sabi dun sa binasa natin, kanina, sa 1 Peter 1:a, ang sabi doon, next slide po. Charan. Yun. Thank you. Calamity refines the purity of faith. Una, tiningnan kung gaano kalakas, katatag yung pananampalataya na meron tayo. Then afterwards, ang ginawa, nirefine pa. Ang sabi dyan, these have come so that the proving of genuineness of your faith, the greater word than gold, which perishes even though refined by fire. Katulad ng ginto, pag pinapaapoyan, lumalabas yung totoong ginto. Nahihiwalay yung mga hindi. Ganon din daw ang ating pananampalataya. Kinakailangan dumaan sa pagsubok para malaman kung totoo. Hello? Amen? Kaya ginagamit ng Diyos yung mga pagsubok na yan sa atin. For what? Para matanggal na yung mga takot natin sa buhay natin. Inaalis ng Diyos eh. The greatest fear of man is death. Kahit pag-usapan, yung natin pag-usapan yan, yan. Parang takot na takot tayo sa part na yun, pero doon naman tayo pupunta. Hello? Meron ba rito hindi mamamatay? Taas ang kamay. So lahat. Lahat.
Lahat. O, bakit natatakot? Lahat tayo. Kaya alam naman may fear kasi iiwanan mo yung pamilya mo eh. Pero kung yung isipan mo, mahaharapin mo na yung Diyos na lumikha sa'yo. Diba? Yun lang naman eh. Okay? At the same time, kaya ginagamit ng Lord itong mga kalamidad natin sa buhay. Bakit? Para huwag ka magyabang. Hello? Para hindi ka umasa sa sarili mo lang. Kasi minsan, pag okay ang lahat, baka ako yan. No? Para yung mga inaasahan mo, ay papakita ng Diyos na may hangganan. Na tanging ang Diyos lang ang pwede mong kapitan. Amen? Kasi yung money, hindi naman nakapagpapahaba ng buhay yun eh. Diba? Kahit gano'ng kakaraming pera, kung wala naman Diyos sa buhay mo, wala rin. Kailangan ko magtrabaho eh. Pastor, kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko kumayod. Yun, sakto. May pampagamot ka na. Pagtanda mo. Amen? That's the reality. Yung pinagtatrabahuhan mo ngayon, pampagamot mo lang yan. I-involve mo si Lord sa buhay mo. I-involve mo si Lord sa buhay mo. Ipinaglalaban ang relasyon sa Diyos. Paano yan? Siyempre, hindi naman kami kakain pagka wala akong trabaho. Isang araw lang ang hinihingi sa'yo ng Diyos. Yung 6 na araw, bahala ka na. Pero isang araw, bibigay mo sa Diyos. Sino lugi? Ikaw? Lugi ka pa ba? Ha? Lugi pa tayo? Kaya may mga pagsubok sa buhay para masasabi kung talagang totoo tayo sa ating pananampalataya. Okay? God allows the fire to remove what? Impurities. Yung mga hindi ka nasa-nasa sa Diyos. Sabi ng Job 23:10, next slide po, but He knows the way I take. When He has tested me, I will come forth as a gold. Sabi ng Diyos, alam ng Lord yung aking lakbayin. Alam ng Lord yung tinatahak ko. At nung tinetest niya ako, when He tested me, I will come forth as a gold. Okay? Mapupurify ako. Alam ng Lord, nilalakaran ko sa buhay na to. At pag time na tinetest niya ako, nalalaman ko na ang buhay ko mas lalong nagiging banal. Pero parang sa mga tao, ayaw nating maging banal. Ayan nga yung ating pagkatawag sa Diyos. Pinabanal niya tayo, tapos ayaw mo. Ayaw mo kasi ayaw mo pang iwanan yung bagay na meron ka. Ayaw mo kasi ayaw mo pang iwanan yung iniingat-ingatan mo. Ayaw mong magitawaging banal kasi nakikita mo pa na nagiging makamundo ka pa. Hello? Kaya ikaw ayaw mo. Pero gusto ng Diyos. You set apart. Pero ikaw ayaw mo. Gusto ng Diyos, ihiwalay ka para magkaroon ka ng magandang buhay, magandang direksyon sa buhay. Ikaw ayaw mo. Bakit? Hassle. Jahe. Nakakaya kay pare. Nakakaya kay mare. Nakakaya. Kasi nasanay ka sa ganung buhay. Inalis ka nga ng Diyos doon eh. Walang magagawa sa atin yung mga tao na yan. Tandaan natin. Yung mga tao na binubulid tayo na gumawa ng masama. Wala namang magagawa yan sa buhay natin. Hindi natin sila pagharap sa Diyos.
ikaw at ang Lord lang. Hello? Nalalaman ng Diyos yung lakbayin mo, yung tinatakbo mo sa buhay mo ngayon. At kasama dyan, yung pagsubok. At sa pagsubok na yan, mas lalo kang napupurify. Nawawala yung mga impurities, sabi dyan sa natin kanina. Sabi dyan, allows fire to remove yung mga hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ano ba yon? Ano ba yon? Kasalanan. Ayun naman ang ayaw ng Diyos eh. Kasalanan. Pero gustong-gusto natin. Hello? Gustong-gusto natin. Kaya may mga pagsubok na yan, inaalaw ng Diyos yung mga bagay na yan para unti-unti matanggal sa buhay natin yan. Dahil wala naman tayong pagyayabang sa Diyos eh. Tama ba? Hello? Amen? Katulad ni, sino yun? Nasa apoy? Shadrach, Meshach, at Abednego. Kilala niyo ba sila? Kilala niyo? Yung mga tropa ni Daniel? Si Daniel. Shadrach, Meshach, at saka si Abednego. Yung apoy, dapat papatay sa kanila. Kasi dapat, di ba? Kaya, bakit ba sila itinapon sa apoy? Parusa yun eh. Di ba? Dahil hindi sila sumunod sa kagustuhan ng hari, kaya pinatapon sila sa apoy. Tapos, dinoble-doble pa yung init. Para sigurado, mamamatay. Tama? Pero ang tendency, namatay ba sila? Namatay ba sila? Yung apoy na mismo na yon, nung tinignan nila, ba't tatlo lang hinagis namin Bakit naging 4? So, ibig sabihin, yung apoy na yon na dapat papatay sa kanila sa isipan ng tao, yung pagsubok na yon, siya pa yung nag-reveal ng presensya ng Diyos sa kanila. Hello? Akala natin ay yung papatay sa atin, pero yun na nag-reveal ng Diyos sa buhay natin. Hello? Yung mga apoy na yan. Hello? Amen? Isip lang ng tao yun. Nakala nila, yung mga pagsubok, yung papatay. But no. It is the one who revealed Christ, God, sa buhay natin. Through pagsubok. Nakikita natin, kasama ko pala ang Diyos. Hindi tayo iniwan ng Lord. Hindi tayo binibitawan ng Diyos. Ikaw lang ang bumibitaw. Hello? Alam mo sa sarili mo yan. Na minsan bumibitaw ka. Through what? Dahil may mga pagsubok sa buhay. Diba? Ayaw mo na. Tama? But the Lord is good. Nakakala mong ikaw pa yung nakakapit sa Diyos. Hindi mo alam. Si Lord na lang yung kumakapit sa'yo. Para hindi ka matuluyan. Amen? Kaya biyaya ng Diyos yung bawat araw na binibigay niya pa sa atin. It is a chance, it is a privilege na alalahanin mo ang Diyos sa araw-araw. Amen? Next po. God controls the fire to protect what? His people. Katulad nung kay Shadrach, Meshach at Abednego, di ba? Sobrang init na yon. Ba't hindi sila nagalaw? Hindi sila napasok. That's the power of God. Amen? In 1 Corinthians 10:30, sabi yan, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it.
Napakabuti ng Diyos. Walang temptation o pagsubok na harapin ka na hindi dinanas ng iba. Common na yan. Akala mo bago yan sa'yo? Hindi. Meron pang mas matinding na pagdaanan sa'yo. Magkaiba lang kayo ng response. Hello? Meron bang problema na akala mo ikaw lang naman problema yan? Akala mo ba ikaw lang ang meron yan? Naalala ko lang. Meron kami niloloko na katrabaho namin na pagka nakikwento ka sa kanya, mas matindi pa yung naranasan niya. Naka-encounter na ba kayo ng ganun tao? Naka-encounter na kayo ng ganun? Pag nagkikwento ka, mas matindi yung kanya. Hindi nagpapalamang. No? Kung sasabihin mo may cancer ka, baka kanya may taning na buhay ko, 3 days na lang ako eh. Parang ganun. May mga ganun eh. Pag nagkikwento ko, alam mo, nung nangyari sa amin, nung nasa EDSA kami, ganito. Ay, ako nga, nung nasa ano ako. May ganun. Diba? Ibig sabihin, yung problema sa buhay natin, hindi lang yan, ikaw lang nakakaranas. Lahat tayo meron. Iba-ibang mukha lang. Okay? Pero sabi ng Biblia, common to mankind. Okay? At maganda rito, sabi niyo dito, God is faithful. Hindi niya ibibigay yung pagsubok na yan sa buhay mo na hindi mo kaya. At kung sakasakali dumating ang punto na yon, sabi ng Diyos dito, He will also provide a way out so that you can endure it. Gaano kabuti ang Diyos? Hindi kaya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya mo. Hello? At pag hindi mo kinaya, okay na, oops, taka, kukuhain ko na. Para matapos ka na. Kung naniniwala kayo na God is in control, isipin nyo, nonsense naman yung hindi mo pagtitiwala sa Diyos. Kung naniniwala ka na God is in control. Kasi kung ganun yung isipan mo, ng Diyos yung lahat ng lakbayan mo sa buhay, Lord, ikaw na bahala. Kulang na lang sa'yo magtiwala. Amen? Gayon ang Diyos natin eh. Hindi katulad nung, patalastas before, yung bakit daw iba-ibang kulay ng tao, di ba? Naiwan sa hay ang kalan. May ganun, di ba? Yung unang salang daw, nasunog. Pangalawang salang, hilaw. May nakaalala ba nun? Masyado na kasi matagal yun. Tapos, yung pangatlong salang, okay na. Kaya may kayumanggi na. Hello? Pero ang Lord hindi ganon, ha? Nasabi lang yun sa patalastas ba yun? Unang salang, naiwanan, nasunog. Kaya may black person. Okay? Yung pangalawa naman, nahilaw, kaya may puti. Yung pangatlo, okay na. But the Lord hindi. Okay? Binabantayan niya yun. Kasi sabi dito, sa ng Diyos, basahin natin, di ba? He will also provide the way out so that you can endure it. But when you are tempted, sabi gano'n, pagkat natatempt ka na, siya magbibigay mismo ng paraan para makaalis ka dyan. So, ibig sabihin, nakatunghay ang Panginoon sa iyo. Hello? Alam ng Diyos yung kakayanan mo. Pag hindi mo na kaya, hello? Kaso tao lang, Lord, alam mo naman lahat. Lord, alam mo naman lahat. Diba? Oo, alam ng Diyos ang lahat. Pero sabihin mo as your acknowledgement na may relasyon ka sa Diyos. Hello? May relasyon ka ba sa Diyos? Binabantayan niya yung apoy na yan para yung ginto na yan na nagre-represent na yung pananampalataya, mag-reflect na yung mukha niya. Na maging katulad mo na siya. Christ-likeness. Hello?
Hello? Amen? And number 3, God used the fire to increase what? Endurance. Ang sabi sa Romans 5:3 and 4, not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Okay? Pinapataas dito ang ating endurance. Okay? Next level na next level. No? Kasi kung uulit yung isang pagsubok sa'yo, kaya mo na yon. Hello? Nangyari na yun eh. E di alam mo na kung paano harapin. Tama? Pero the more na lumalapit ka sa Diyos, tumataas yung ranggo mo. Nagagamit ka na ng Diyos. Hindi pwedeng ipaharap sa iyo yung mga pipitsugin. Kaya-kaya mo na yan eh. Nagagets niyo po ba ako? Ang ihaharap sa iyo, yung malakas na din. Kasi alam na, pag maliit lang yung bagay na yan sa akin, hindi kong papatulan yan. Pag mataas na ang ranggo mo sa pananampalataya mo, nag-i-increase na rin yung pagsubok mo. Hello? Dati hindi mo lang siya pinapansin. But ngayon, nakakilala ka sa Diyos, open na yung mga mata mo, nakikita mo na. At itong apoy na ito, ginagamit ng Diyos for us para mas lalo pa tayong tumibay. Amen? Each trial, it is our workout sa ating pananampalataya. Kung paano pinapalakas natin ang ating katawan, kung pag nag-gym ka, at yung mga pagsubok na to, yung nagbibigay ng muscle para ng palataya mo. Nagpapalakas, ibig sabihin. Amen? Kung ano man yung pagtagumpayan mo ngayon, patotoo mo na yun eh. Tama? Kung ano man yung pagtagumpayan mo sa buhay na to, patotoo mo yan sa buhay mo. Amen? Hello? Pero, wait, there's more. Okay? Hindi lang natatapos sa pagtingin kung gaano nakalalim ang pananampalataya mo, katibay ang pananampalataya mo, no? Hindi lang pagkatapos noon, i-refine ni Lord para malaman kung talagang puro o pino ang pananampalatayang yan. Ito yung mas maganda. Next po. Calamity rewards the faithfulness of our faith. Hindi ka basta-basta lang nagtsatsaga. Hindi ka basta-basta lang nananampalataya. Hindi ka basta-basta nagtitiis lang. Kundi sabi ng Diyos, may reward. No? Pagka-reward, may reward. May reward yung pagiging tapat natin sa pananampalataya. Kung bakit gusto ng Diyos na maging tapat ka sa pananampalataya mo. Amen? Sabi sa 1 Peter, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ revealed. Tandaan natin, hindi sinasayang ng Diyos yung bawat patak ng luha mo sa pananalangin. Nakikita ng Diyos yan. Yung bawat paghihirap mo sa pakikipaglaban sa pananampalataya. Kung paano pinaglalaban yung pananampalataya mo sa araw-araw ng buhay mo. Hello? Tandaan natin, sabi diyan, ang reward ng ating pananampalataya hindi lang ngayon, kundi hanggang sa buhay na walang hanggan. Hello? Amen? There's a present peace for those who endure. No? Sabi ng salita ng Diyos, peace I leave to you. Next slide po. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled,
and do not be afraid. There's a present peace to those who endure. Sa pinagdadaanan nila ngayon. Sabi ng Diyos, ang Diyos mismo bigay ng kapayapaan sa iyo. Diba? Parang sa buhay natin, ito kailangan natin, payapa. Kailangan natin, sino hindi dito gusto ng kapayapaan? Diba? Sino ba gusto lagi kaguluhan? Yung kapayapaan ang binibigay ng Diyos, hindi yung katulad ng binibigay ng mundo. Yun ang ibibigay sa atin ng Diyos. Na sa kabila lahat ng pagsubok natin sa buhay mo, mayroon kang kalmadong puso. Hello? Kasi si Jesus nandito eh. Ang sabi ni Pablo, to live is for Christ, and to die is gain. Even sa ganon, pakinabang pa rin. Kaya kung mapapansin nyo, pag meron akong nakaraan, meron tayong pinupuntahan ng mga funeral, ganon, hindi natin pinagpe-pray ang patay. Pinagpe-pray natin ang buhay. Kasi yung patay, wala na yon. Yung buhay, importante. Kasi ito, makakapag-decision pa, yung patay, hindi na. Hello? At sa kamatayan nila na yun, maging pakinabang doon sa iba. Kaya ginagamit natin yung mga part na yon to share the gospel ng ating Panginoon. Sa ganung pagkakataon, may pakinabang pa rin. Amen? Even that. Sige po, next. There's a future glory for those who remain faithful. In 2 Timothy 4:7-8, ang sabi ni Paul, next slide po, I have fought the good fight. I have finished the race, and I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Hindi lang sa Kanya, pati tayo na naglolong. Hello? Sabi ni Pablo, I fought a good fight sa buhay na to. I have finished the race. Tinapos ko ang karera ng buhay na to. I kept the faith. Yung pananampalatayang meron ako. Ngayon, tatanggap na ako ng corona. Gusto niyo ba yun? Corona. Crown natin sa langit. Amen? Tanggapin mo ng tagalangit ka. Tanggapin mo na. Hindi mo ba tanggap? Tagalangit ka kasi aalis ka rito eh. Ha? Tandaan yan, aalis ka rito. Hindi tayo taga rito. Tagalangit tayo. Kaya tanggapin mo na meron kang corona sa langit. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Diyos. Oh, hanggang saan? Hanggang kailan? Magiging malakas ang pananampalataya natin yan. Okay? Depende yan sa pagtingin natin kung ano ba talagang meaning ng mga pagsubok natin sa buhay. Amen? Enduring faith will one day receive eternal glory. Hindi lang dito. Okay? May future glory para sa mga anak ng Diyos. Every moment of pain will turn into praise pagka si Lord ay na-reveal na sa buhay natin. Katulad na sinabi kanina yan, sa ating verse, when Christ revealed,
yung last verse natin kanina. And number 3, next po, there is what? Eternal praise for those who glorify God. Sabi sa Revelation, do not be afraid of what you're about to suffer. Sabi niya sa isang church, pinapasabi ni Jesus, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful, even though to the point of death, and I will give you life as a victor's crown. Ang Panginoong Hesus ay nagdedeclare ito, nagpapasabi kay John. Ito sa sulat mo, huwag kang matakot about sa kakaharapin mo sa buhay mo. Sinasabi ko sa iyo, sabi niya, yung iba, nahihirapan, bibilanggo. Kasama yan sa mga test ng buhay ng tao. Yung iba, mapuputulan ng kuryente. Yung iba, karamdaman. Yung iba, bigo. Pero just a part of our faith. Sabi ng Diyos, be faithful. Pag dumaan ka sa mga ganitong pagsubok, be faithful. Maging tapat ka lang sa Diyos. Ano mang klase ng pinagdaraanan mo, maging tapat ka sa Diyos. Maniwala ka that God is in control. Alam ng Diyos yan. Okay? Be faithful, even to the point of death. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Pinapahalagahan natin ang sobrang buhay natin dito sa mundo. Piling natin hindi matatapos. Hello? Pero yan ba talaga ang gusto ng Diyos? Hello? Tandaan natin yung mga calamity ng buhay natin ay yung mga nangyayaring pagsubok na yan sa buhay natin ay hindi naman kalaban yan ang pananampalataya natin eh. Hello? Yung mga kalamidad na yan, nakita natin, kalaban ng pananampalataya natin, hindi. Environment yan. Yung mga pagsubok na yan, environment na yan ng ating pananampalataya, kasi dyan tayo pinapalakas. Nagigets po natin? Dyan tayo lumalakas. Yan yung reason kung bakit tayo nagpapatuloy sa pananampalataya natin. Kaya hindi kalaban niya ng ating pananampalataya. Amen? At sa calamity ng buhay natin, ito po yung mga bagay na matutunan natin, tulad kanina, reveals the real in our heart. Una. Yung mga pagsubok na yan, pinapakita niyan kung sino ka. Kung sino nakatira sa'yo. Okay? Pangalawa, refines what weak in our spirit. Kung ano yung mga mahihina, tinatanggal na yan. Tinitira yung totoo. And number 3, reward what steadfast in our walk with God. May reward sa pagiging matatag sa Panginoon. Amen?
Pag dumating ang calamity sa buhay natin, ano man yon, karamdaman, pagkabigo, yung mga ayaw natin, huwag nating hayaan na mag-collapse yung pananampalataya natin sa Diyos. Sabi doon, be faithful, even to death. Amen? Kaysa mag-collapse tayo, lahat yun, ibigay mo sa Diyos. Lahat yun patungkol sa Diyos. If you believe that God is in control. Amen? Hello? Tandaan natin, yung pananampalataya na sinubok ng apoy, tandaan natin yan, siya yung magniningning. Tama? Kasi bakit? Siya yung nakikita. Nasa kabila ng taong to, may pinagdadaanan, still, have faith in God, yun yung mare-recognize. Yung pananampalatayang yun. Hello? Amen? At sa ating pananampalataya sa buhay natin ito, hindi naman natin maiwasan yung mga pagsubok. Gusto lang talaga ng Diyos patatagin yung pananampalataya natin. Amen? Amen? No? Hindi natin may iwasan yung mga pagsubok na yan sa buhay natin. Pero tandaan natin, it is not about the calamity. It is about our heart trusting sa Diyos during that calamity. Amen? Hindi na yan, mawawala. Nandiyan na yan, haharapin mo talaga yan. Importante yung puso. Titiwala. Even to death, sabi ng salita ng Diyos. Kaya ba natin? Even to death? Amen! Even to death. No? To live is for Christ and to die is gain. Ayusin natin yung ating relasyon sa Diyos. Amen? Hindi na tayo pabata. Patanda na. Tama? Low. Meron ba ritong pabata? Look young lang, no? Looking young. Okay? Ayusin natin yung ating relasyon sa Diyos. Huwag mo nang tayong mahuli ang lahat. Okay? And do not look back. Huwag ka nang tumingin doon sa dati mo. Ngayon, yung pinagagawa sa atin ng Diyos, ano bang goal natin? Anong purpose natin? To love God and to love God and to love other people. Okay? To love God and make Christ known. Okay? Dahil mahal natin sila, papakilala natin si Kristo sa kanila. Hello? That's our purpose in life. Wala ka ng iba. Hindi ang purpose mo magpayaman. Hindi yun. Hindi yun. Okay? Salamat sa Diyos sa biyaya, pero hindi yun yung talagang purpose mo. Okay? The behind that billionaire, hindi galing sa flood control, ay mayroong isang Kristiyano na sumusunod sa kagustuhan ng Diyos sa buhay niya. Amen? Ayusin natin. Okay? Then, next slide po. Ang sabi ni Bishop Uriel, kung kilala nyo, Tito Bam, tawagan. Bishop Uriel, be thankful for what? The struggles you go through. They make you stronger, wiser, and humble. Don't let it break you. Let them what? Make you. Make sense? Amen? Next. No, wait daw. Balik nyo. Okay. Faith doesn't fall in calamity. It's formed through calamity. Amen? Hello?
Hindi yan ang magpapabagsak sa atin. Yan yung magpo-form, no, ng pananampalataya natin. Amen ba? Tandaan natin yan. Calamity doesn't break us. It is for forming us. For a great and faithful believer of Christ na handang sumunod sa Diyos sa anumang panahon, anumang pagkakataon. Amen? Because life ay napakaiksi. Ito yung time na tinatawag ka ng Diyos that walk not only in serving God, but walk sa talagang plano ng Diyos sa buhay mo. Nasain natin na mas lalo makilala ang Diyos sa buhay natin. At pag nakilala mo ang Diyos sa buhay mo, nagkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. Hindi na kailangan paulit-ulitin pa kung ano yung dapat sabihin sa atin. Natural mo nang ginagawa. Kasi kilala mo ng Diyos mo eh. Amen? Kumbaga, hindi na kailangan sa loob ng bahay utusan ka pang maghugas. Automatic, alam mo na yon. Pag may nakita hugasin, hugasan mo. Ganon sa pananampalataya. Pag may nakita kang ligaw, automatic. Hello? Pag may nakita kang nalulungkot, amen? Hello? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Nasahin natin na maging buhay na natin ang paglilingkod sa Diyos. Hindi na pipilitan at may isang layunin. Parangalan ng Diyos sa buhay natin habang able pa tayo sa lahat ng bagay. Okay? Habang may pagkakataon pa, ay kumilos na tayo. Huwag natin antayin na maging huling lahat sa buhay natin. Tayong lahat ay tumayo.